Mahahabang pila ng mga taong kusang naglalagay ng kanilang fingerprint sa itaas, upang ipakita ang kanilang personal na impormasyon pagkatapos ay mula sa mga kahon na parang pugad ng bubuyog. Lumabas ang napakaraming surveillance drone, bawat drone ay may sariling target na binabantayan. Ang mga taong naninirahan sa lungsod na ito ay binabantayan ng isang surveillance drone 24 na oras sa isang araw kahit natutulog o nagsisipilyo at naghuhugas ng mukha. Ay binabantayan pa rin ng drone ang mga tao dito ay makakapamuhay ng mapayapa. Nang hindi nag-aalala sa krimen, isang pagnanakaw na nangyari ilang segundo ang nakalipas ay naiulat. Sa buong lungsod ito ang unang kaso ngayong taon. Dahil mayroong matalinong sistema na nagpoprotekta sa loob ng 5 taon, ang lungsod na may populasyong ilang 10 milyon, ay mayroon lamang 4 na kaso at lahat ay naibalik ang ebidensya. Mukhang ang privacy at kaligtasan ay maaaring magkasama. Dahil walang sino man ang may karapatang tingnan ang mga video na ito ng pagbabantay. Tanging ang host computer lamang ang may karapatang mag-access sa data, sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya. Ngayon ay isang mahalagang araw para kay Nina. Mahigit 2 buwan na siyang nag-i-intern sa Onisciente Company. Ngayon ay isang mahalagang pagsusuri. Kung makapasa siya, magkakaroon siya ng pagkakataong magtrabaho dito habang buhay. Medyo kinakabahan si Nina. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay kaya medyo nahihiya siya. Noong nasa kumpanya siya, muli niyang isinulat ang code ng programa. Hinuhulaan ang infrared mode ng drone, na mula doon ay makikita ang mga bagay at masusuri ang mga kriminal. Kahit ngayong araw, matagumpay na napigilan ng bagong teknolohiyang ito ang isang pagnanakaw. Ang sospek ay nagtangkang itago ang alahas sa loob ng manggas. Buti na lang at napalitan agad ng drone sa infrared scanning mode. Dahil sa teknolohiyang ito, pumasa si Nina sa pagsusuri. Sinabi niya ang magandang balitang ito sa kanyang ama, si Ignacio, na nagretiro na sa kumpanyang Onisciente. Pagkatapos ay nagtrabaho tulad ng dati sa maikling oras ng pahinga. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang mga mensahe. Wala pa ring mensahe mula kay Ignacio. Isang buong araw na wala pa ring tugon mula sa kanya. Pagdating ng gabi, pagkatapos ng trabaho, hindi pa rin sumasagot ang telepono. Si Nina, hawak ang regalo, ay napatigil nang makita ang tanawin sa harap niya pag-uwi. Si Ignacio ay nakahandusay sa isang tumpok ng dugo, may mga balang nakakalat sa likuran. Nagpanik si Nina at kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang smart system. Para iulat na pinatay ang kanyang ama, ngunit ang sagot ng sistema ay, "Sa inyong lugar, walang nangyayaring krimen." Nang marinig niya ito, si Nina ay labis na nawalan ng pag-asa. Ang drone, na nagmamanman kay Ignacio ay nasa itaas pa rin dahil sa napakahusay na intelligent system. Ang pulisya ng lungsod ay nadisband na, kaya kung may mangyaring pagpatay, tanging mga empleyado lang ng kumpanya. Nang omniscient ang mag-iimbestiga sa sitwasyon. Tinanong ng lalaki si Nina kung may kaaway ba si Ignacio, ano ang kanyang emosyon at kalagayan kamakailan, at kung may tendensya ba siyang magpakamatay, ngunit ang likod niya ay tinamaan ng bala. Katulad ng pagpapakamatay, ang tanging sagot ng lalaki ay ito ang proseso ng pagtatanong. Ang ganitong ugali niya ay labis na nagpagalit sa kapatid ni Nina na si Daniel. Hindi man lang binanggit ng mga taong ito kung paano imbestigahan ang kaso ng pagpatay na ito, ngunit ang departamento ng pulis ay binuwag 15 taon na ang nakalipas. Kung hindi ito iniulat ng sistema, nangangahulugan itong walang nangyaring kaso. Ang sistema ay hindi kailanman magkakamali. Pagkatapos magsalita, agad niyang inutusan ang 2 tao na panatilihing lihim ang bagay na ito. Nagtapos na rin ang investigasyon dito. Ang susunod ay ang paglilinis ng pinangyarihan. Habang sinusubukang pakalmayan ni Nina ang sarili, may isang taong nag-abot ng gripo para tulungan siya. Si Ginang Judite ay isang opisyal mula sa ahensya ng administrasyon, at siya ay kumakatawan sa buong lungsod. Humihingi siya ng paumanhin sa pamilya ni Nina para sa nangyari. Sila ay magsisikap na imbestigahan ng maigi ang bagay na ito, at pagkatapos magsalita ay ibinigay niya ang kanyang contact number kay Nina. Maaari siyang tumulong anumang oras, ngunit tila ang bagay na ito ay mapupunta sa wala. Pagdating ng gabi, hindi makatulog si Nina, at habang tinitingnan ng drone na nagbabantay sa kanya, nagsimula siyang magduda sa papel nito. Kinaumagahan, pumunta siya sa opisina para magtrabaho. Nais niyang hanapin ang taong namamahala upang magtanong tungkol sa kakaibang kasong ito. Isa sa 4 na nagtatag ng kumpanya, si Carolina, ay naroon din. Ang tatay ni Nina ay veteranong empleyado ng kumpanyang Onisciente. Walang nakakaalam na mangyayari ito,
kaya't nagmungkahi si Nina na kunin ang video ng surveillance noong nangyari ang insidente. Ang nangyari kay Ignacio ay tiyak na na-record. Sa ganoong paraan, madaling mahuhuli ang salarin. Ngunit imposible ito, walang sino man ang may karapatang mag-access sa data. Ito ang pangunahing prinsipyo ng kumpanya. Tanging sa pagsunod dito, maiwasan ang paglabag sa pribasya ng sinuman. Kung hindi boboto ang mga tao pabor sa buong sistema. Gusto lang ni Nina ng isang maikling video na ilang segundo. Ngunit hindi pa rin siya pinayagan at pinagbilinan pa siya ni Carolina na huwag itong sabihin sa iba. Labis na nahihiya si Nina, pinatay si Ignacio at wala siyang magawa. Tanging makaupo na lamang sa labas at malungkot mag-isa nakita ng drone. Ang hindi pangkaraniwan, lumaki ang kanyang mga pupil. Tumaas ang presyon ng dugo habang nakikita ang logo ng kumpanyang Omnisciente. Naramdaman ni Nina ang galit. Ibinasag niya ang logo na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar sa sahig. Agad namang ini-report ng drone ang kanyang ilegal na gawain. Pagkatapos ay may lumabas na anunsyo sa buong lungsod. Si Nina ay nakagawa ng isang level 2 na ilegal na gawain. Pinulot niya ang basag na salamin sa lupa at tumunog ang kanyang telepono. Dahil sa paglabag sa level 2 na ilegal na gawain batay sa lokasyon mo. Mayroon kang 27 minuto para pumunta sa korte upang marinig ang hatol ng hukom. Kung lalampas ka sa oras, ikaw ang mananagot sa kahihinatnan. Napilitan siyang iwanan ng pinangyarihan at pumunta sa korte. Dito, maliban sa mga tauhan sa pasukan, ang buong korte ay walang tao. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa loudspeaker, si Nina ay lumapit sa tauhan upang marinig ang resulta ng hatol. Ang sistema ng pagtatatag ng kaso laban sa iyo ay pagkasira ng personal na ari-arian. Gusto mong umamin ng pagkakasala ngunit tinanggihan ka. Hindi ito pagpapayo at hindi rin kailangan ng pag-amin ng salarin. Lahat ay dahil nahuli ka sa akto. Ang sistema ay may sapat na ebidensya. Ipagpapatuloy ng opisyal ang pagbasa ng hatol. Dahil si Nina ay walang nakaraang kaso, sa pagkakataong ito ay multa lamang at hindi pagkakakulong. Ang kristal na simbolo na ginawa ng artist ay nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Si Nina ay natulala, paano mo ito mababayaran? Pinutol siya ng opisyal, dahil ipinagbigay alam na ng kumpanyang Omnisciente na hindi na sila magsasampa ng kaso. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na kailangang magbayad ng danyos para sa paglabag. Sa pagkakataong ito kailangan mong magbayad ng multa na 12,000 dolyar sa tanggapan ng administrasyon. Nang marinig niya ang resulta ay nahirapan pa rin siyang tanggapin. Lahat ng sahod ay pambayad sa utang sa matrikula. Ang halagang ito ay napakalaki para sa kanya. Ngunit kailangan niyang bayaran lahat sa loob ng 1 linggo. Kung hindi ay makukulong siya, nakiusap si Nina. Ngunit wala rin siyang kapangyarihang baguhin ang resulta. Lahat ay itinakda ng sistema, basta't huwag kang magkasala sa hinaharap. Walang magawa si Nina nang lisanin niya ang korte. Ang nangyari ngayon ay nagdulot ng pagkahuli niya sa libing ng kanyang ama. Ang kaibigan niyang si Lucia ay dumating para siya ay damayan. Inakala niyang aksidente ang ikinamatay ng kanyang ama. Hindi may kwento ni Nina kay Lucia ang buong pangyayari. Hinayla siya ni Daniel sa harap ng kabaong, ngunit wala roon ang bangkay ni Ignacio. Tinawagan ni Nina ang sistema para itanong kung nasaan ang bangkay ng kanyang ama. Sinabi ng sistema na ang bangkay ay kasalukuyang iniimbak. Naka-freeze ito at hindi nila maaaring sabihin ang dahilan kung bakit dinala ang bangkay. Ang kailangan gawin ng mga kamag-anak ay maghintay, kakaiba na ito. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ay naghihintay sa punerarya. Ngunit ang bangkay ni Ignacio ay dinala. Wala nang magawa si Nina. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong kay Judith, pinayuhan siya nito na kumalma. At dinala siya sa labasan ng lungsod, mula nang ipanganak siya hanggang ngayon. Hindi pa siya umaalis sa lungsod ng Omnisciente, kapag umalis sila rito. Hindi na sila maaaring sundan ng mga drone dahil ang lungsod ng Omnisciente ay isang lungsod na pinamamahalaan ng artificial intelligence. Pagkaalis sa ilalim ng pagbabantay, medyo nagpanik siya. Ngunit nang wala ng drone na nagbabantay, malaya na siyang makapagsalita. Sinabi ni Judith sa kanya na ginagawa ng kumpanyang Omnisciente ang lahat para itago ang sanhi ng kaso ni Ignacio. Ang kumpanya ay makakapagpirma lamang ng kontrata sa ibang lungsod kung mapapanatili nito ang magandang imahe. Maaari mong isipin ang halaga ng pampublikong kaligtasan ng isang lungsod, na napupunta sa bulsa ng isang kumpanya, ang interes sa loob ay masasabing napakalaki. Ang matalinong sistema ay talagang isang napakagandang kasangkapan. Ngunit mayroon din itong mga depekto. Ang kakaibang pagkamatay ni Ignacio ang patunay.
Maaaring nangyari na ito noon pero hindi ito maiimbestigahan sa sistema. Sa paningin ng lahat, perpekto ang kumpanyang Onisyente. Bago pa man magkaroon ng 300,000 pulis na sinanay ng husto ang syudad na ito. Ngunit ngayon, 300 na lang ang natira, at ang mga sinanay ay naging. Paano natin mas mabilis mahuhuli ang salarin? Wala tayong magagawa kundi patuloy na mabuhay sa sistemang may butas. Kahit pa sinasabi nilang walang karapatan ang tao na kumuha ng video. Sa katotohanan, may ibang paraan. Subukan nating mag-isip kung gagamitin ng hacker ang butas na ito para makapasok sa sistema. Pakiramdam ni Nina ay imposible ito, naglaan ng kumpanyang Onisyente ng malaking pera para masiguro ang seguridad. Lalo na ang pag-access sa main computer. Tsaka, sa buong lungsod, lahat ay binabantayan ng drone 24 na perpito. Kung makapasok sa main computer at makuha ang data, nangangahulugan din ito ng paglabag sa privacy ng milyon-milyong tao, kapag nahuli, habang buhay na pagkakakulong lang ang kahihinatnan. Sinabi lang iyon ni Judith, ang mga kabataan ngayon, mula nang ipanganak sila ay binabantayan na ng drone. Ang pagkakaroon ng takot ay normal lang, iniisip ni Nina na imposible ito. Pero naisip mo ba na talagang imposible ito? Kung gagawin mo ito sa araw ng pag-aayos ng hard drive 2 buwan mula ngayon. Sa oras na iyon, ang sistema ay nasa ilalim ng maintenance kahit na walang sino man ang makakapasok sa main computer, palaging mayroong maintenance equipment doon. Kailangan lang makuha ang biometric identification access. Halimbawa, ang iris at fingerprint, ang unang hakbang ay iwasan ang drone para makuha ang fingerprint ng founder. Ngunit gawin ang lahat ng ito nang hindi nakikita ng drone. Ang paglalagay ng fingerprint ay isang ilegal na gawain, Judith ay nabigla. Ang sinabi mo kanina ay walang kabuluhan lamang. Kung gagawin mo talaga iyan, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Sinabi rin ni Nina na kanina ay nagbigay lang siya ng mga haka-haka. Paanong ikaw ay makikipagplano ng krimen kasama ang isang estranghero? Pero totoo bang haka-haka lang ang sinabi mo? Pag-uwi at pagkakita sa lugar kung saan bumagsak si Ignacio, si Nina ay labis na nagdusa. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iyak. Napansin ni Si na may drone na nakatutok sa kanya, pinunasan ni Nina ang luha niya. Nagsimula siyang lumaban sa nakakainis na sistemang ito. Nag-post si Nina ng plano niyang gumawa ng krimen, na kung mahuli siya ay makukulong siya ng 200 taon. Nagtahi si Si ng aluminum foil sa damit niya para gumawa ng infrared scan ng blocking device. Pagkatapos, kinuha niya ang homemade fingerprint copying device niya. Nang pumasok siya sa trabaho, suot niya ang damit na may aluminum foil sa loob. Ngayon ang araw na ang tagapagtatag ng smart system ay magsasagawa ng pagpupulong. Tinitingnan ni Nina ang ballpen ni Ricardo, ibinaba ni Ricardo ang ballpen sa sahig. Hindi maalis ang tingin ni Nina sa itaas na may marka ng daliri ni Ricardo. Nakakita ang drone ng abnormalidad at nagsimulang lumapit para suriin ang kilos. Napansin na lumaki ang mga mata ni Nina at pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Mabilis din ang kanyang paghinga. Ang ganitong estado ay nagpapakita na siya ay naghahanda na gumawa ng isang ilegal na bagay. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang damit habang mas lalong nag-iingat ang drone. Nagsimula itong i-scan ang tibok ng puso at lumapit pa para suriin. At sa sandaling ito, inilagay ni Nina ang kanyang kamay sa mesa habang nakatingin. Mabilis na isinilid ni drone ang ballpen sa loob ng palda. Habang lumalayo si drone, si Nina ay labis na kinakabahan. Sinimulan ni drone na suriin ang kamay ni Nina, at ang aparato sa pagkopya ng fingerprint ay patuloy na tumataas ang progreso. Umabot na sa 50%, binuksan ni drone ang infrared scanning mode. Ngunit natatakpan ito ng aluminum foil, matagumpay na nakopya ang fingerprint. Hindi rin nascan ni drone ang krimen, ibinalik sa normal na monitoring mode. Naghahanap si Nina ng paraan para ibalik ang ballpen sa dating pwesto. Si Nina, lumabas pala na tinanong ni Ricardo ang kanyang opinyon tungkol sa kontrata. Sinabi niya na medyo kinakabahan siya dahil kaharap niya ang founder. Hindi naman nag-alala si Ricardo at nagpatuloy sa pagsasalita, habang tinitingnan ng lapis na natatapakan at nag-iisip kung paano ito ibabalik sa dati nitong pwesto. Nang makita niya ang lalagyan ng lapis sa mesa, bigla siyang nagkaroon ng ideya na palitan ang pwesto ng lalagyan ng lapis. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nahulog ito sa sahig, at lahat ay napatingin sa kanya. Nagmadali siyang humingi ng paumanhin at inilagay ang 2 lapis sa lalagyan. Sinuri ng drone at walang nakitang anumang abnormalidad. Pagkatapos ng trabaho,
Umalis siya sa kumpanya, sa likuran. Biglang may tumawag kay Nina, kinabahan siyang lumingon, pero hindi pala siya ang tinatawag. Natural lang na mag-alala kapag may ginagawang masama si Nina, kinuha niya ang bisikleta at tiningnan ang drone sa tabi niya. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng mga bagay para makaiwas sa pagbabantay. Sa loob ng syudad na laging binabantayan, kinabukasan, pagdating sa trabaho, nakita niyang walang tao sa paligid. Kinuha niya ang fingerprint copying device at inilagay ito sa printer. Hindi pa umaabot ng 10 segundo, tapos na, maingat na inilagay ni Nina ang fingerprint sa loob ng Ziploc bag. Habang walang nakatingin, binago niya ang anggulo ng screen. Kinuha niya ang mapa ng kumpanya at sa wakas ay nakahanap siya ng paraan para harapin ang drone. Pagkatapos ng trabaho, nagmadali siyang umakyat sa hagdanan papunta sa bubong. Gamit ang mga coordinate, nahanap niya ang high voltage na poste ng kuryente ng kumpanya. Kumuha siya ng isang poste at itinaas ang high voltage na kawad upang lumikha ng isang puwang. Sapat para makadaan ang katawan, ang drone ay naistorbo ng electromagnetic interference. Hindi nagtagal, nasira ang drone dahil sa electromagnetic interference. Isang bagong drone ang nagsimulang i-activate, at sinimulan nitong kunin ang trabaho ng naunang drone. Kailangang kumilos si Nina bago dumating ang bagong drone. Mabilis siyang bumaba sa hagdanan mula sa bubong. Nakita niyang umalis agad ang kasamahan pagkatapos ng trabaho at ginamit ang kamera ng telepono para mag-obserba. Hindi mahanap ng bagong drone si Nina sa orihinal na lokasyon. Nakita lang na nasira ang drone sa lupa at nagsimula itong mag-notify sa mga drone sa loob ng 500 metrong radius na hanapin si Nina. Sinamantala niya na walang tao sa paligid, at pumunta sa control room. Narinig niya ang boses ng nag-uusap kaya nagmadali siyang pumunta at nagtago sa isang tabi. May 2 taong nakatayo sa labas. Agad na tumalon si Nina sa upuan. Ang drone na nakatalaga na mag-monitor sa 2 tao ay naghahanap din kay Nina. Kapag siya ay natuklasan, ang kanyang plano ay mabibigo. Nang makaalis na ang huling 2 tao, sinamantala ni Nina ang pagkakataon para pumunta sa tapat ng control room. Kinuha niya ang fingerprint na inihanda niya. Nanginginig ang kamay niya kaya nahulog niya ito sa sahig. Makikita na siya ay labis na kinakabahan ngayon. Pinunasan niya ang pawis sa kamay at sa wakas ay nailagay sa tamang posisyon ang fingerprint. Bumukas ang pinto at mabilis siyang pumasok para hanapin ang motherboard. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, sa wakas ay nahanap niya ito. Ito ang susi para mahanap ang pumatay kay Ignacio. Ngunit sa sandaling iyon, nag-alinlangan siya. Ang pag-hack sa main computer ay isang mabigat na krimen. Kapag nahuli ka, 200 taon na pagkakakulong ang parusa mo. Hinahanap pa rin ng drone si Nina. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumuko pa rin siya. Lumabas siya ng control room at nakasalubong ang boss niya. Nakita siya ng drone ng boss niya. Pagkatapos matanggap ng drone na nagbabantay kay Nina ang abiso, agad nitong kinumpirma ang lokasyon. Tinanong siya ng boss kung bakit hindi pa siya umaalis. Sinabi niyang gusto niyang mag-overtime, pinuri siya ng boss. Ang bagong drone ang kumuha ng tungkulin na bantayan si Nina, nakalaya siya sa pagbabantay ng mahigit 6 na minuto. Bumalik siya sa bahay para hanapin ang mga gamit ni Ignacio. Walang kapaki-pakinabang na impormasyon sa computer niya. Hanggang sa natuklasan niya ang isang kwaderno niya. Regular siyang nagpapadala ng pera sa isang hindi niya kilalang tao. Nang imbestigahan ang bank account ni Ignacio, natuklasan na nakalak ito. Tinawagan niya ang mainframe at ang sagot ay naka-freeze ang account ayon sa batas. Naikinagulo ni Nina, at ang mga sumunod na nangyari ay lalong naging misteryoso. Babarilin si Ignacio mula sa likuran na nagresulta sa kanyang pagkamatay, at nakasulat sa ulat, na ang sanhi ng kamatayan ay natural na pagkamatay, ang braso ng printer ay patuloy na gumagana. Sa loob ng wala pang 10 segundo, nakumpleto na ng isang surveillance drone ang gawain. Ang kanilang misyon ay napakasimple, bantayan ang bawat mamamayan, sa loob ng lungsod na ito na may 10-10 milyong tao. Ang isang pamilya na may 3 miyembro ay magkakaroon ng 3 drone. Ang bawat kilos nila ay binabantayan, bawat pagpasok sa trabaho, bawat pagwawalis ng basura, bawat pakikipag-usap sa estranghero ay itinatala. Ang lahat ng datos na ito ay ipinapadala sa server. Ang artipisyal na katalinuhan ang magsasagawa ng pagtatasa sa kanila. Kapag may gumawa ng masama, aabisuhan ng sistema. Ang buong lungsod sa loob ng wala pang 1 segundo. At base sa lokasyon ng krimen, tinatansya kung ilang minuto bago makarating sa korte para magsumuko. Kapag lumagpas sa oras, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan.
Mula nang lumabas ang matalinong sistema, lahat ng unit ng investigasyon ng pulisya ay winasak. Ang paghuli sa mga kriminal ay ipinagkatiwala sa sistema. Ang pampublikong kaligtasan ng buong lungsod ay napunta sa bulsa ng kumpanyang Onisyente, ngunit sa lungsod na 24 na oras. Sa ilalim ng pagbabantay na ito, isang misteryosong pagpatay ang naganap. Ang drone ng salarin at ang drone ng biktima ay parehong hindi nag-ulat. Makipag-ugnayan sa sistema ng kumpanyang Onisyente, umaasa akong pananatilihin mong lihim ito. Hindi ka mapakali na ang iyong ama ay namatay ng hindi patas. Kaya nagpasya kang mag-imbestiga, ikaw ay isang programmer sa kumpanyang Onisyente. Maaari kang dumalo sa mga pulong tungkol sa produkto. Sa mga pagpupulong na ito rin mo natuklasan ang circuit board. Upang maiwasan ang pag-atake ng hacker sa sistema, maaaring ito ang pagkakataon upang makapasok sa mainframe. Si Daniel din ay gumagamit ng sarili niyang paraan upang imbestigahan ang sanhi. Nang pagkamatay ng kanyang ama, mula nang ipinanganak siya hanggang ngayon ay laging binabantayan ng drone. Hindi pa sila umaalis sa lungsod ng Onisyente. Kapag lumabas sila, hindi na sila poprotektahan ng mga drone. Ang labas ng mundo ay lubhang kakaiba, naghahanap siya ng mga lokal na gang at mga mamamatay tao na makakapasok sa lungsod nang hindi napapansin ng mga surveillance camera. Boss, sa tingin ko nagbibiro ka, saan ka kukuha ng ganoong mamamatay tao? Pero ang mga tao sa lungsod ay tiyak na may pera, magnakaw muna bago magsalita. Pero wala talaga akong pera, at nang aalis na sana ako, pinigilan ako ng boss. Sa gitna ng kagipitan, sinabi niya na ang kanyang kapatid na babae ay isang programmer. Tiyak na magkakaroon siya ng pera para sa pantubos, interesado ang boss. Habang nagtatrabaho si Nina, aksidenteng nakita niya ang kanyang boss na si Vinicius, na nagsasanay magsalita ng Chinese sa elevator. Ang boss ay medyo nahihiya, hindi pa ba siya nakakakita ng taong nagsasanay magsalita ng Chinese? Siyempre hindi. Paglabas, nakita ni Nina ang maraming missed calls mula kay Daniel. Nang malaman niyang nasa panganib ito, nagmadali siyang lumabas para tumulong. Sa tuwing nakatayo siya rito, nakakaramdam siya ng kaunting tensyon. Walang drone na nagbabantay sa labas, ginamit niya ang lokasyon para mahanap ang lugar. Nagkita muli ang magkapatid na Nina. Napakasimple ng hiling ng boss. Nakakuha sila ng armored vehicle at bumili ng black software mula sa Ukraine. Online para buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit walang silbi ito. Dahil magkaiba ang parameters ng Ukraine at Brazil. Hindi ito tugma sa software, kaya para mailigtas si Daniel, napilitan si Nina na tulungan silang buksan ang pinto ng sasakyan. Sa pamamagitan ng mahusay na pag-ooperate, nabuksan ang pinto ng armored vehicle. Puno ng pera sa loob. Nag-type pa si Nina ng ilang linya ng code at naghanda ng umalis kasama si Daniel. Naramdaman ng boss na napakahusay niya, kaya mas mabuting manatili na lang siya rito para tulungan sila. Itinulak siya ni Daniel, at tumunog ang alarm sa armored vehicle. Ngayon ay kailangan na nilang tumakbo. 2 tao ang tumakbo mula sa maliit na eskinita patungo sa malaking kalsada. Ang tunog ng babala kanina pala ay ang code na kakasala lang niyang inilagay. Bumalik ang dalawa sa Omniscient City. Ang paghahanap sa salarin ay nagtapos na dito. Ngunit si Nina ay tila may bagong ideya, umakyat ulit siya sa rooftop ng kumpanya ng may kahusayan. Ginamit niya ang tungkod para itulak ang high voltage wire, sinamantala ang electromagnetism para sirain ang drone. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-alinlangan, binalot niya ang circuit board, isinuksok sa kanyang bulsa, at umalis. Natuklasan ng drone ng kanyang kasamahan siyang papalabas, at ang bagong drone ay nakahanap na sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakatakas siya sa surveillance, 5 minuto pagkatapos niyang iuwi ang circuit board kay Daniel. Mayroong ulat tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Ignacio na ipinakita. Natural na pagkamatay. Pinakiusapan niya si Judith na kunin ang ulat. Ang pirma sa itaas ay mula sa isang hindi kilalang tao. Matagal nang nagdududa si Judith sa kumpanyang Onisyente, ngunit palaging nahahadlangan ang kanyang investigasyon. Ngayon, tanging sa pagtitiwala kay Nina lamang sila makakapagpatuloy sa investigasyon. Ngunit siya ay isang intern sa kumpanya, at 2 lamang ang may posisyon para sa buong buhay sa kumpanya. Ang isa ay sigurado na, at ang natitirang posisyon ay pag-aagawan ninyo ni Lucia. Ngunit kung hindi magpapatuloy si Nina sa loob ng kumpanya, wala nang saysay pa ang lahat ng investigasyon, para manatili sa kumpanya, kailangan mong tanggalin si Lucia. Nang dumating si Daniel para kunin ang death certificate ng kanyang ama, sinabi ng sistema na kailangan ng fingerprint ni Ignacio mismo para ma-verify.
Hindi ba ito biro? Dahil patay na si Ignacio kaya ka nga nandito. Ang pagpapakita ng galit sa publiko ay nascan ng drone. Mabilis siyang kumalma, ngunit para makuha ang ulat, kailangan ng fingerprint ng may-ari mismo. Hindi ito makukuha kung wala iyon. Nagpa siya si Daniel na baguhin ang plano, umupo siya doon at ayaw umalis. Pagkatapos ay report ng empleyado sa kanyang superior, ang fingerprint niya ang magiging epektibo. Mabilis niyang kinuha ang ulat para tingnan ang nilalaman sa itaas, na nagulat sa kanya at ipinakita niya kay Nina. Ang ulat na ito ay tila na-edit na. Ang ulat ay nagsasabing si Ignacio ay namatay sa natural na kadahilanan. Pumunta si Nina sa tanggapan ng administrasyon para humingi ng tulong kay Judith, ngunit nang kinuha ang sipi ng ulat, natuklasan na ang lagda sa itaas ay hindi kilala. May problema ang ulat ng pagsusuri sa bangkay na ito. Posibleng dinala ang bangkay sa labas ng lungsod. Ang resulta ng ulat ay binago sa pamamagitan ng isang third party. Upang malinaw na maimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama, kailangan mong mag-isip ng paraan para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa main computer. At makuha ang video na nagpapakita kung paano pinatay si Ignacio. Ang opisyal na posisyon ay isa lang. Ang posisyong ito ay pagpipilian sa pagitan ni Nina at ng matalik mong kaibigan. Ibinigay ni Lucia ang proyekto kay Nina para suriin ang mga pagkakamali. Tanging ang pagsusuri ni Nina ang magpapakalma sa iyo. Ngunit para manatili sa kumpanya, binura mo ang isang mahalagang linya ng code dito. Naganap ang opisyal na pagpupulong para suriin ang proyekto. 10 milyong tao ang naninirahan sa lungsod ng Onisyente. Bawat araw ay binabantayan ng drone 24 na oras ngunit pagkatapos magkasala ang isang tao. Agad na inilalabas ng drone ang resulta upang mas maraming papel ang magampanan ng drone. Nakagawa si Lucia ng paraan upang maiwasan ang krimen. Sa sandaling mahulaan ng drone na malapit ng kumilos ang kriminal, agad itong mag-i-inject ng tranquilizer sa salarin. Upang iligtas ang buhay ng biktima ngunit hindi alam ni Lucia na may nagbago na sa programming code na isinulat niya sa loob ng ilang buwan. Sa panahon ng pagsasanay, walang anumang reaksyon ang drone. Akala niya na ito ay paulit-ulit na maling pagtatasa. Ngunit ang drone ay parang nawalan ng silbi, na natili lang sa isang lugar na walang anumang kilos. Hindi inaasahan na ang pagpigil ni Carolina sa ginagawa ni Lucia ay ituturing na isang krimen. Tinurukan ng tranquilizer si Carolina, mabilis siyang sumalaw sa matanda, alam niyang may malaking nangyari. Ayon sa kagustuhan ni Nina, nag-ayos ng gamit si Lucia para umuwi. Nangyari ito sa bahay, ang pagkatanggol sa trabaho ay hindi na maiiwasan. Nilapitan ni Nina si Lucia para damayan, tinanong niya kung may nakita ba itong problema noong nag-check. Umiling si Nina, syempre, hindi niya pwedeng sisihin ang iba. Ang code niya ang may problema. Pinayuhan pa ni Lucia si Nina na manatili sa kumpanya at magsikap. Si Nina ay nanatili sa kama at hindi mapakali. Ginawa niya iyon sa kanyang matalik na kaibigan. Nang maisip niya ito, nagalit siya at nagwasak ng mga gamit. Nang pulutin niya ang mga ito, napansin niyang lumilipat ng pwesto ang drone para patuloy siyang subaybayan. Biglang kinuha ni Nina ang lampara sa mesa at itinutok ito sa drone. Talaga nga, dahil sa problema sa liwanag, patuloy na nagpapalit ng pwesto ang drone. Tinawagan ni Nina si Judith at hinilingan siya na humanap ng isang bagay na wala sa merkado. Hindi naman siya binaygo ni Judith at nakahanap ito ng isang ilaw sa gymnasium. Tanging sa gymnasium lang ginagamit ang ganitong uri ng ilaw. Ang direktang pagtingin dito ay maaaring magdulot ng pagkabulag. Kaya pala, kailangan kong ayusin ang circuit board ng anti-hacker system. At kailangan kong palitan ng isang chip na dating naayos. Ngunit ang kilos na ito ay mamarkahan ng drone bilang pagkasira ng personal na ari-arian. Para magawa ito, kailangan kong iwasan ang pagsubaybay ng drone. Kapag nagawa kong mapalitan ito, ang video ni Ignacio na nasira ay ipapadala sa telepono ni Nina sa pamamagitan ng circuit board, magsanay sa pag-assemble ng circuit board. Isaulo ang mga hakbang at pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata at ulitin hanggang sa maging bihasa ka. Pagkatapos, kumuha ng tuwalya, tumingin sa drone, at pagkatapos ay takpan ang iyong mga mata. Pinatay niya ang desk lamp at binuksan ang ilaw sa ibaba, na nakakasilaw. Hindi makapag-monitor ang drone, kinuha ni Nina ang circuit board mula sa silver bag. Inilipat niya ang orihinal na chip sa sarili niyang circuit board. Pagkatapos, ikinabit niya ang data cable sa itaas. Matapos makumpleto ang lahat ng hakbang, ibinulsan niya ang circuit board sa silver bag, tinanggal ang blindfold, at pinatay ang ilaw.
Matagumpay na nabago ang circuit board. Lubos na naguluhan si Daniel sa kilos ng kaibigan niya. Binago ang autopsy report ni Ignacio, ngunit wala siyang anumang reaksyon dahil may nagmo-monitor na drone. Hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang ginagawa niya. Tinanggal niya ang puzzle na nakasabit sa dingding. Gamitin ang mga patakaran ng laro para ipaliwanag kay Daniel at ituro ang kanilang drone. Papalapit ka na sa huling antas ng laro. Naintindihan ni Daniel ang ibig mong sabihin at nalaman ang buong kwento. Pagkatapos maging opisyal na empleyado si Nina sa kumpanya, may bagong natuklasan ang Onisyente kamakailan, isang lungsod na binabantayan ng artificial intelligence. Ang mga taong nakatira dito ay lahat binabantayan ng drone. Binabantayan 24 na perpito mula nang maitatag ang sistema. Halos walang krimen sa loob ng 20 taon. Ang buong lungsod na may 10 milyong populasyon ay mayroon lamang 73 na kriminal. Ang mga kriminal na ito ay mas mahigpit na binabantayan kaysa sa mga ordinaryong tao. Nawawalan sila ng privacy. Bawat kriminal ay kailangang sumagot sa mga tanong ng mga empleyado ng kumpanyang Onisyente. Dahil gusto talagang malaman ng matalinong sistema kung ang mga taong ito ay nagawa lang sa isang sandali ng pagiging pabigla-bigla, o kung nararamdaman nilang kaya nilang iwasan ang drone para gumawa ng krimen. Ang privacy ng mga mamamayan ay nasa loob ng mainframe, at ang mga tao ay walang karapatang mag-check, ngunit paano maiiwasan na ang server ay bumalik sa mga tao? Ang kumpanyang Onisyente ay nakaisip ng isang napaka-espesyal na paraan ng code para sa mainframe. Hindi nito kayang unawain ang kilos ng tao. Tanging paghatol lang sa kung dapat bang hatulan ng iba ang trabaho nito. Lahat ay galing sa sistema ng batas ng kumpanyang Onisyente. Sinusuri ang desisyon at ipinapadala ang resulta ng paghatol sa main computer. Kung ganoon, hindi ganap na makokontrol ng main computer ang kilos. Nang kalayaan ng tao si Nina ay bagong regular na empleyado. Natuklasan ang sikretong ito, nag-aya siya kay Judith sa labas ng syudad. Dahil walang drone na magbabantay sa labas, sinabi ni Nina ang kanyang pag-aalala. Hindi maiintindihan ng host computer ang wika ng tao, kahit na gumamit ka ng binagong circuit board. Para makapasok sa host computer, wala pa ring silbi. Tanging ang pagpasok sa legal system ang gagana. Bilang isang programmer, wala kang dahilan para lapitan ang legal system. Si Judith lang ang opisyal na may kakayahang makahanap ng pagkakataong makalapit kapag nag-i-input ng impormasyon. Sa sandaling idikit ang USB sa Nina, maaari na itong makapasok at ma-download ang kinakailangang data. Medyo nagpanik si Judith kapag nalaman ito. Masisira ang karera at buhay mo. Pinayuhan ni Nina si Judith na huwag masyadong mag-alala, na kapag inilagay ang USB ay hindi ito mamamarkahan ng drone bilang ilegal na gawain. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, pumayag si Judith kay Nina. Sa araw ng pagkilos, sinabi ni Nina kay Judith ang mga bagay na kailangang panatilihing lihim. Ilagay ang USB sa loob ng bulsa, at kailangang kalmado ang ekspresyon sa oras na iyon. Hindi dapat mapansin ng drone ang anumang abnormalidad. Ang mga miyembro ng delegasyon ng lehislatura na papasok sa silid ay kukunin ang kanilang mga telepono. Pagkatapos pumasok, ang nasa unahan ay ang pinto papunta sa ahensya. Ang utak, ang makinarya ng batas, binuksan ni Vinicius ang screen, at lumapit ang tagapagtatag upang pindutin ang selyo. Ang fingerprint at gupitin ng kuko kapag tama ang pagpapatunay, lalabas ang data transfer. Sa oras na iyon, si Nina ay nasa kumpanya, naghahanap ng lugar kung saan maaaring matanggap ang data. Sapat na ang pagdikit ng USB sa kahit anong lugar. Ang kinatawan ay nakikipag-usap sa founder, mabilis na nagaganap ang legislative work. Nagsimulang magdeklara ang kinatawan matapos ang talakayan at pag-aproba ng lungsod. Magdagdag ng ilang batas habang abala ang lahat sa pagtalakay. Si Judith ay umatras, tumingin siya sa drone pagkatapos makumpleto ni Vinicius ang pag-upload sa system. Lumingon din siya para pakinggan ang detalye ng bagong batas, sinamantala ni Judith ang pagkakataon na kunin ang USB. Nakatago si Nina sa banyo habang naghihintay sa paglipat ng datos. Nang biglang may narinig siyang ingay, nagmadali siyang nagtago sa loob ng Cub-8 para hintayin ang signal. Idinikit ni Judith ang USB sa ilalim ng drone, ngunit wala talagang nangyari. Matagumpay na natanggap ni Nina ang datos, ngunit ang susunod na nangyari ay wala na sa kanyang kontrol. Pagkatapos magdeklara ng batas, bumalik si Vinicius sa control panel. Ang mga kinatawan ay isa-isang nagpa-picture. Nagpanggap si Judith na aksidenteng nahawakan ng control panel kaya pinigilan siya ni Vinicius. Sinabing bawal hawakan ng mga hindi autorisado.
Kaya binawi niya ang kamay niya. Hinayla siya ng ibang kinatawan para magpa-picture hanggang sa matapos ang pulong. Hindi mo na rin mababawi ang USB, sinabi ni Nina na nakuha na niya ang data. Si Judith naman ay labis na kinakabahan, naiwan doon ang USB. Kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ito, sinabi ni Nina na ayos lang dahil nasa kamay na niya ang data. Walang sino man ang magbibigay pansin sa maliit na bagay na iyon. Si Judith ay labis na nag-aalala, darating ang araw na matutuklasan ito. Mayroon itong mga fingerprint mo, at sa oras na iyon, masisira ang buhay mo. Ngunit kung babalik tayo ngayon, magiging napakadelikado. Kailangan nating maghintay ng pagkakataon para ma-access muli ang computer ng pulisya. Naramdaman ni Judith na nagkamali siya ng pinagkatiwalaan, ngunit wala siyang magawa sa harap nila. Pag-uwi ni Nina, nagbago ang kanyang isip. Nagpasya siyang bawiin ang ebidensya na naiwan doon. Nagsimula siyang mag-analisa kung paano niya maaabot ang sistema ng batas. Ngunit pagkatapos mag-isip ng buong gabi, wala pa rin siyang ideya. Lubos siyang nabagot. Nang lumabas siya, napansin niyang may inupahang taga-ayos ang kapitbahay. Pinalitan nila ang kandado ng pinto. Kahit na ang ginagawa ng kabilang panig ay paninira sa personal na ari-arian, hindi ito iniulat ng drone sa sistema. Nakatuklas siya ng bagong butas. Si Nina ay nagpaplano ng krimen. Kapag nahuli siya, makukulong siya ng 200 taon. Natuklasan ko lang ang isang bagong butas sa lock ng pinto. Karaniwan itong itinuturing na paninira ng ari-arian. Ngunit dahil ginagawa ko ito buong taon, hindi ito huhusgahan ng drone na ilegal. Naisipan ni Nina ng paraan, bumili siya ng electric drill. Nagsimula siyang mag-drill sa sarili niyang pader, na-detect ng drone ang paglabag. Ngunit dahil sa kanya ang bahay, hindi niya ito ini-report. Nagpatuloy si Nina sa pag-drill sa pader at bumili pa ng picture frame para isabit. Mula noon, pag-uwi na lang mula sa trabaho, araw-araw ay nagdadala siya ng maraming picture frame at ipinapako sa dingding. Sa panahong iyon, sinuri ng drone ang kanyang kilos. Pagkatapos ng isang buwang pagsisikap, ipinako niya ang picture frame at pagkatapos ay tinanggal ulit. Napuno na ng picture frame ang dingding sa bahay, at hinulaan din ng drone na ito ay isang hilig. Sa araw ng kanyang bakasyon, pumunta si Nina sa kumpanya at nagtungo sa lugar ng makina ng batas. Kinuha ni Nina ang electric drill at picture frame at tiningnan ang mapa ng istruktura ng kumpanya. Hinahanap ang lokasyon kung saan nakakabit ang USB, at sa oras na iyon ay mano-mano niyang sinukat ang lokasyon. Sa wakas ay nahanap niya ang lokasyon ng USB. Hawak niya ang electric drill at picture frame at tumingin sa direksyon ng drone. Sinasabi niyang libangan lang niya ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang batasan ang protection na ito, malinaw na pagkasira ng ari-arian ngunit. Dahil ito ay personal na libangan, hindi ito huhusgahan ng drone bilang ilegal na gawain. Pagkatapos ng ilang minutong pagsisikap, sa wakas ay nakabutas si Nina. Kumuha siya ng mahabang magnet at ipinasok sa butas para maghanap. Sa wakas ay nahugot niya ang USB. Ang mahalagang ebidensyang ito ay nakuha na rin. Mabilis na kinuha ni Nina ang itim na plaster at ipinahid sa butas. Inayos ito na parang dati, inilagay ang mga gamit sa bag at umalis na doon. Ngunit nang pagbalik niya ay nasaksihan niya si Vinicius at napansin nito ang mantsa sa kamay niya. Si Nina ay nagbigay lang ng pagbati at umalis na. Si Vinicius ay nakaramdam ng kakaiba. Ngunit pumasok pa rin sa opisina, binuksan ang screen at ginamit ang face recognition upang suriin ang talaan ng mga taong pumasok at lumabas ng lungsod ng Onisyente. Pagkatapos niyang matapos ang trabaho at isara ang computer, napansin niya ang mantsa sa kamay niya. At nang haplasin niya ito ay nakakita pa siya ng mas maraming mantsa. Kumuha siya ng kagamitan at sinimulang suriin, at nakita niya na may lumabas na butas sa metal plate. Naalala niya na mayroong electric drill sa bahay ni Nina. Naaalala ko pa noong nakita kita, may mantsa pa sa kamay mo. Hindi maintindihan ni Vinicius kung ano ang ginagawa niya. Kinabukasan, kinuha ni Nina ang uniforme ni Ignacio noong nabubuhay pa ito. Bago siya pinatay, nagtatrabaho pa siya sa security. Ang uniforme niya ay nagamit. Sa oras na ito, inihanda na niya ang mga kailangan at umalis na. Nakasalubong niya si Daniel. Lumalabas na ngayon lang ibabalik ang bangkay ni Ignacio. Kailangan niyang ayusin ang libing at paglilibing sa kanya, pero bakit ngayon pa? Ngayon din ang araw ng maintenance ng main server. Ngayon lang siya makakalapit sa main computer. Para kunin ang ebidensya na pinatay si Ignacio, kahit malungkot si Daniel, sinuportahan pa rin niya ito. Dumating si Nina sa kumpanya, matatapos ang maintenance sa loob ng 3 oras.
Si Vinicius naman ay sinusuri ang mga talaan ng kilos ni Nina. Nang dumating ka sa kumpanya, nahuli ninyong dalawa. Hindi inilantad ni Vinicius ang hindi pangkaraniwang kilos mo. Pagkaalis mo, tumingin si Vinicius sa bag mo. Gusto niyang lapitan at buksan para tingnan kung ano ang laman. Ngunit napansin ng drone ang kilos na ito, hindi niya maaaring labagin ang pribadong espasyo ng iba. Wala na siyang magawa kundi sumuko, kumuha si Nina ng isang kahon papunta sa hagdanan. At batay sa istruktura ng kumpanya, nahanap niya ang ventilasyon ng control room. Sinimulan niyang tanggalin ang mga tornilyo. Dahil ito ay libangan, hindi nakita ng drone na ito ay isang ilegal na gawain. Nabuksan niya ang metal na takip, inilabas niya ang ipis sa loob ng kahon, pagkatapos ay isinara ang metal na takip, ilang oras pagkatapos ilagay ang ipis sa control room. Napansin na may problema ang sensor device ng ventilasyon. Agad na ipinaalam sa maintenance department na pumunta doon para mag-check. Ang server ay nasa maintenance, si Nina ay nagtago sa isang tabi. Dumating ang mga tao mula sa maintenance sa control room. Nagpalit ka ng uniforme ni Papa. Si Daniel ay nasa libing at tumawag. Umaasa akong isusuko mo na ang ginagawa mo. Matagal ko na itong pinag-isipan. Si Ignacio ay inosenteng pinatay, hindi lang walang nag-imbestiga, kundi ang bangkay niya ay inilipat pa nitong 2 buwan. Ang nasa likod nito ay siguradong hindi madaling galawin. Tanging kayong dalawang magkapatid na lalaki na lang ang natira sa pamilya. Ngunit dahil kayong dalawa na lang ang natitira, kailangan nating ipaglaban ang katarungan para kay Papa. Hindi na rin nagsalita si Daniel, pinayuhan niya itong mag-ingat. Inilagay ni Nina ang binagong circuit board sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sumama siya sa maintenance team papunta sa control room. Ginamit ng team leader ang iris scan para buksan ang control room. Pagpasok, kailangan nilang magsuot ng protective suit at helmet, para maiwasan ang pagpasok ng mga estranghero sa control room na sinabugan ng lason. Ang temperatura ay laging nasa ibaba ng -3 degrees. Isinuot ni Nina ang helmet, bumukas ang pinto, at ang team leader ay pinapasok ang lahat sa control room at sinimulan silang bigyan ng mga gawain. Sa loob ng control room, nagpila-pila ang mga magnetic disc. Bawat empleyado ay may kani-kanyang posisyon. Isang empleyado ang nakatuklas ng problema, iilan lang palang ipis. Kahit na sila ay mga nilalang na may matibay na buhay, ay hindi rin makakatagal sa ganitong kapaligiran. Natapos ang inspection, inakay ng team leader ang lahat palabas. Nagkubli si Nina sa likuran, pagkaalis ng lahat saka siya lumabas. Kahit na sinusubaybayan siya ng drone, sa loob ng control room. Mag-isa ay hindi maituturing na paglabag sa batas. Tumingin siya sa drone habang dahan-daang sumusulong. Umatras ang drone para mas malinaw na makunan. Patuloy na sumulong si Nina, biglang nagkaroon ng problema ang drone. Dahil masyado itong magaan, nasipsip ito ng ventilador. Mabilis na lumingon si Nina patungo sa control panel, kinuha ang circuit board at isinulat ang serial number. Inilagay ang serial number, pagkatapos ay binuksan ang sistema ng kagamitan at ibinaba ang circuit board. Hinailan niya ito at lumingon patungo sa direksyon ng drone, na nakasabit pa rin sa ventilador. Sinamantala ni Nina ang pagkakataon para ipasok ang circuit board. Pagkatapos isara, ibinalik ng main computer ito sa orihinal nitong posisyon, at sa wakas ay nakalabas na si Bay at natapos na rin ni Nina ang trabaho. Wala siyang nakitang anumang paglabag mula sa kanya. Kalmadong tiningnan ni Nina ang control room. Ito ay katulad ng sinabi ng kanyang ama ng maraming beses. Ang mga slot para sa circuit board ay nagliwanag na parang mga bituin. Nang maghahanda na siyang umalis, may isang taong lumapit. Pinindot ni Vinicius ang buton at hinayla ang lever. Si Nina ay nalock sa loob. Nagpanik siya at sinabihan ng kabilang tao na palabasin siya. Kailangan linawin ni Vinicius ang lahat ng ginawa mo, hindi masabi ni Nina. Nagpanggap si Vinicius na aalis para takutin siya para masabi niya ang tungkol sa pagkakagulo sa kanyang ama. Ang likod na tinamaan ng bala ay sinabing natural na namatay. Kahit ang drone ay hindi nag-ulat, ngunit hindi ito maaaring magsinungaling. Paano kung may problema sa sistema? Kahit na sa loob ng 20 taon ay wala pang pagkakamali ang sistema. Ngunit tiyak na may pagkakamali sa bagay na ito. Gusto ni Vinicius na malaman kung ano ang ginawa mo. Hindi ito maaaring sabihin sa harap ng drone, maaari mo lang sabihin kung nakuha mo ang ebidensya. Iniisip ni Vinicius na baliw ka kung mahuli ka, makukulong ka ng daan-daang taon. Ngunit biglang namatay si Ignacio, si Nina ay anak ng lalaking iyon. Hindi ka maaaring manood lang, gusto ng mga tao sa kumpanya na itago ito.
Ang pagkakaroon ng video ay nangangahulugan din na nilabag mo ang privacy ng 10 milyong tao, kahit na ilang segundo mo lang pinanood ang video ng iyong ama. Hindi pa rin ito mababago ang katotohanang nilabag mo ang privacy. Hindi bubuksan ni Vinicius ang pinto, wala nang magawa si Nina kundi humanap ng ibang paraan. Sinira niya ang protective suit, pumasok ang nakalalasong gas dahil alam niyang isinara ni Vinicius ang pinto. Kung mamamatay ka rito, ang gagawin niya ay maituturing na sinadyang pagpatay. Hindi siya naniniwala ngunit sinadya niyang ikulong ang tao sa silid. Ang lason ay hindi naiiba sa sinadyang pagpatay. Nang makita ni Drone na malapit nang mamatay si Nina, nagsimula siyang mag-analisa ng magising si Nina, nasa ospital na siya. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ngunit hindi na siya makapaghintay pa. Ikokonekta niya ang chip sa telepono at magsisimula ang paglilipat. Kumikislap ang circuit board sa control room at umilo ang signal ng paglilipat. Nagkonekta ang telepono sa data storage. Ang chip na ito ay nag-iimbak ng mga video ng 10 milyong mamamayan. Mula nang siya ay ipinanganak hanggang ngayon, inayos ni Nina ang oras sa ika-27 ng Pebrero. Ito ay noong pinatay si Ignacio, hindi siya naglakas loob na panoorin. Kinuha niya ang data na ito at umalis sa kumpanya, ikinabat ang chip sa TV. Kasama si Daniel na panoorin ang masakit na tanawing ito, si Ignacio ay isang mabait na tao lamang. Wala siyang kaaway, bakit siya pinatay? Pinindot ni Daniel ang rewind ilang segundo bago siya pinatay. Si Ignacio ay naglalagay ng damit sa washing machine, at bigla siyang tinamaan ng bala mula sa likuran. Ganito lang ang video, hindi nakita ang salarin. Kahit ilang ulit ko pang balikan, ganito pa rin. Si Nina ay nagpumilit na makulong ng daan-daang taon para makuha ang data na ito. Wala ring naging silbi. Tingnan mo kung mayroon bang anumang detalye na hindi napansin. Daan-daang beses ko na itong pinanood, hindi ako makapaniwala na ganoon karami ang ginawa ko. Pero ito lang ang naging resulta. Pinanood niya ulit at sinuri ang posisyon kung saan bumagsak si Ignacio. Pinagmasdan ng paligid at sa wakas ay may naisip. Binuksan ng salarin ang pinto mula sa likuran, nakaharap sa isang lugar. Pinanood ulit ni Nina ang video at may napansin siyang detalye. Ang mukha ng salarin ay nakita sa TV screen. Ipinasok ni Nina ang imahe sa chip para ikumpara sa mukha ng bawat mamamayan sa lungsod. Isang buong araw ng pagkilala sa mukha ng lahat ng mamamayan. Sa loob ng mahigit 20 taon ay halos tapos na ang pagsusuri, ngunit hindi pa rin mahanap ang salarin. Posible bang makaiwas ang salarin? Sa pagbabantay ng lungsod, pagkalipas ng ilang oras, lumitaw ang salarin. Sa paghahambing, siya nga ang mismong tao. Ay extract ang lahat ng video. Natuklasan na ang salarin ay hindi taga-lungsod. Pumunta lang siya sa Onisciente City isang beses sa isang auction. Nagtaya siya ng camera na nagkakahalaga ng $100,000. Ngunit walang tumawag sa kanyang buong pangalan dahil ang Onisciente City ay may history ng pagpaparehistro. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng auction kailangan niyang magpakita ng identification. Kahit ayaw niyang ibigay, ito ang patakaran. Kinumpirma ng staff na ang pangalan niya ay Dovey at mabilis itong isinulat. Sinabi ni Dovey ang kanyang tirahan, eksakto hanggang sa numero ng bahay. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang pahiwatig ngunit hindi sila maaaring magsumbong sa pulisya. Ang mga video na ito ay ilegal, ngunit kailangan nilang hanapin ang salarin upang makamit ang hustisya para kay Ignacio. 2 tao ang lumabas ng lungsod at kumatok sa pinto ni Dovey. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Nagpanggap ang 2 tao na mga estudyante ng photography na gustong makita ang camera sa auction. Ang koleksyon ni Dovey ay talagang kapaki-pakinabang para sa mga nag-aaral ng photography. Binuksan niya ang pinto at inanyayahan silang pumasok. Maraming camera sa loob. Labis na nagtataka si Dovey. Walang pumupunta rito para tingnan ng mga camera, at kakaunti lang ang nakakaalam ng address niya. Ginamit ni Nina ang auction para magpaliwanag habang si Dovey ay tila naniwala sa sinabi niya at ibinigay ang camera sa auction sa kanya. Ngunit tumalikod at lumapit sa aparador, kinuha ang baril at itinutok sa 2, tinanong ang kanilang layunin. Ipinakita ni Nina ang video na nagbubunyag sa kanya, hindi makapaniwala si Dovey kung paano maaaring kumalat ang video. Hindi mahalaga kung saan nanggaling ang video, pinayuhan siya ni Daniel na kumalma. Kung hindi sila babalik sa syudad bago magtanghali, ang video na ito ay ipapadala sa pulisya at sa lahat ng tao sa syudad. Si Nina ay isang high-tech hacker, ang 2 panig ay nasa isang dead end. Si Dovey ay isang propesyonal na mamamatay tao na inupahan para pumatay.
Tinatanong ni Nina kung sino ang nag-upa sa kanya, ngunit napakaingat ng mga gumagawa nito. Ang buong proseso ay isang anonymous na transaksyon, ang address at detalyadong impormasyon ng target ay ipinadala ng palihim. Gusto ni Nina na makita ang chat history, kahit na ito ay lihim, maaari pa rin niyang bawiin. Ngunit dahil hindi niya maaaring hayaang mabunyag ang sarili, binura ni Dovey ang lahat. Pinapakuha pa rin ni Nina sa kanya ang computer. Ang naburang data ay maaaring mabawi. Ngunit kung mababawi, hindi ba siya mahuhuli? Pinakalma siya ni Nina, gusto lang niyang malaman kung sino ang utak. Pag nakuha nila ang pangalan niya, hindi na sila muling magkikita. Itinuro lang ni Dovey ang lokasyon ng computer pero iginiit pa rin niya na wala siyang makikitang ebidensya. Si Dovey ay isang propesyonal na mamamatay tao, hindi rin siya mahuhuli sa paghawak ng impormasyon. Ikaw, Nina, subukang i-restore ang data. At saka itanong kung bakit niya natanggap ang misyon na ito. Sinabi niya na nakatanggap siya ng anonymous tip na pumunta sa itinalagang lugar sa lungsod para asikasuhin ng isang tao. Ang target sa lungsod ay napakahirap, mataas ang singil ni Dovey. Hindi inaasahan, pumayag agad ang kabilang panig at magbabayad pagkatapos makumpleto. Mismo ang destinasyon mula umpisa hanggang dulo, hindi ko pa nakikita maliban sa kulay ube na malita. Pagkatapos makuha ang pera, sinimulan ni David ang pagpaplano papasok sa lungsod. Paano nakaiwas ang isang mamamatay tao sa mga surveillance camera? Nang palihim na pumasok sa lungsod para patayin ang target, lumabas na pagkatapos lumabas ang surveillance system. Nascan at na-upload sa sistema ang mapa ng lungsod. Pagkatapos, itinatapon na ang mga ginuhit na mapa. Ang taong nakakuha nito ay nag-imprenta at ibinenta sa black market. Sinuri ni David ang mapa at nakahanap ng paraan para makaiwas sa mga kamera. Ang pagbabantay para makapasok sa lungsod na iyon ay ang tubo ng tubig sa loob ng lungsod. Ay hindi masamang opsyon. Ang pagpasok at paglabas sa Onisciente City ay napakahigpit. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan, may drone na susunod sa iyo 24 na oras. Ngunit kung ayaw mong masundan, napakasimple lang. Sinubukan ng Onisciente City ang lahat ng paraan para ihiwalay ang sarili sa mga tagalabas. Ngunit ang sistema ng paagusan ay pare-pareho. Tinanggal ng lungsod ang tradisyonal na surveillance camera. Pinalitan ito ng drone na sumusunod sa bawat tao. Sa tamang oras, nagbigay ito ng pagkakataon sa kanya. Kailangan lang niyang maglakad sa ilalim ng tubo ng tubig ng ilang kilometro. Ay makapunta sa kahit saang sulok ng syudad. Pinili ni Dovey ang isang tuyong lugar para maghintay hanggang hating gabi. Pagpasok sa syudad, hindi siya pwedeng makita ng kahit sino. Kung matuklasan ng drone, kalahati ng buhay niya ay gugulin sa kulungan. Nang sumapit ang oras, binuksan ni Dovey ang kandado at pumunta sa isang abandonadong pabrika. Dumaan sa tubo ng tubig patungo sa residential area. Ang susunod na misyon ay mas simple pa. Dahil simula nang magkaroon ng surveillance system, ang mga tao sa syudad ay hindi na nagkakandado ng pinto. Ang buong residential area ay wala ring pader na magbabantay. Walang nakapirming CCTV si Dovey ay pumunta sa bahay ng target. Dahil sinabi ng umuupa sa kanya na may 3 tao sa bahay ng target. Kaya nagtago siya sa isang maliit na bodega at naghintay hanggang umaga para umalis ang 2 pa. Pagkatapos ay ikinabit niya ang silencer sa baril at binuksan ng pinto para obserbahan ang target. Nang makumpirma ay nagkarga siya at inasikaso. Sa loob lamang ng ilang segundo ay natapos niya ang misyon, si Nina ay umiyak lang pagkatapos makinig. Pagkatapos makumpleto ang misyon, bumalik si Dovey sa bodega para magtago. Naghintay hanggang gabi bago umalis, si Daniel ay labis na nawalan ng pag-asa. Kaya nang umuwi sila sa bahay, ang salarin ay nananatiling nagtatago sa loob. Nandoon din ang pulis sa pinangyarihan ngunit dahil lumabas na ang smart system. Binuwag na ng departamento ng pulisya, lahat ng krimen ay hinahawakan na ng sistema. Hindi na sila naghahanap sa pinangyarihan ng krimen, sa oras na ito, nagbigay ng maling ulat ang computer. Ang data ay hindi na maibabalik. Sinabi na ni Dovey ang lahat ng detalye, pinabalik niya ang 2. Si Nina ay nag-hack sa sistema at nakuha ang video na hindi magagamit bilang ebidensya. Kahit natatakot si Dovey na mailabas ang video, nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin. Kahit tinutukan ng baril, hindi natakot si Daniel, sinuntok niya ito para maibuhos ang inis. Babalik kayo sa bahay para ipagpatuloy ang investigasyon sa utak ng krimen. Kailangan lang nating imbestigahan ang taong may dalang kulay lilang bag palabas ng syudad. Sa loob ng 1 taon, mahahanap na natin kung sino ang nasa likod nito. Ito na lang ang paraan.
Pag-uwi ni Nina, napansin niyang nawawala na ang jeep. Nandito pa ito kanina noong lumabas sila, pero hindi ito makita kahit saan sa bahay. Nang lumabas sila para hanapin si Daniel, nakita nila ang dalawang nakatataas na opisyal na pumunta rito. Pumunta pala sila para aliwin siya, umaasang pagkatapos ng libing ng kanilang ama. Makakaahon na sa pagdadalamhati sina Nina at ang kanyang kapatid, at sasabihin sa kanya ang resulta ng investigasyon tungkol kay Ignacio. Walang nakitang problema ang pulis. Wala ring nangyaring aberya sa sistema. Hindi na napigilan ni Nina, walang nag-imbestiga sa pagpatay sa tatay niya. Ang bangkay niya ay kinupit pa ng 2 buwan. Ang nasa likod nito ay sila talaga, lahat ng nangyari ay dahil sa kumpanya. Sila ang nasa likod, sila ang bumili sa pumatay sa tatay niya. Hindi maintindihan ni Carolina ang sinasabi niya. Dahil sa sobrang galit, hindi napigilan ni Nina ang bibig niya. Inilipat niya ang lahat ng sisi sa kumpanya. Pinalayas ni Daniel ang dalawa. Sinabi niya na dahil kakalibing lang ni Nina ng tatay niya kaya siya nagiging emosyonal. Pagkaalis ng dalawa, saka lang sinabi ni Nina na kinuha na ang chip sa kwarto. Siguradong sila ang kumuha. Siguradong nalaman na ng kumpanya na lihim siyang nag-iimbestiga. Tungkol dito, na walang karapatan ang sino man na kumuha ng video, lahat ay peke, pero kung malalaman ng kumpanya na ginawa ng dalawa, ang bagay na ito, siguradong mahuhuli sila at hindi na sila hahayaang hanapin ang pumatay sa tatay niya. Si Nina lang ang kumalma ulit, muntik na niyang masabi ang lahat, at bago pa man iyon. Sino ba talaga ang kumuha nito? Lumabas si Nina sa kalsada, inaalala ang lahat ng nangyari. Nang makita niya ang bench, bigla niyang naalala si Judith na laging nag-aalala sa kanya. Bakit mo pinansin ang kaso? Nang isang maliit na tao tulad nila, biglang natauhan si Nina at diretsong nagtungo kay Judith para harapin siya. Hindi na rin nagpanggap ang babae. Matagal na niyang sinusubaybayan si Nina. Nalaman niyang mayroon siyang mataas na kasanayan at inosente pa, kaya madali siyang manipulahin at linlangin. Kaya binalak niyang patayin ang tatay niya. Inudyukan niya siyang imbestigahan ang ebidensya at kunin ang chip mula sa kumpanya. Samantala, nakuha niya ang kailangan niya. Hawak ni Nina ang kutsilyo. Alam ni Judith na hindi siya maglalakas loob. Nakabantay pa rin sila. Para sa isang inosenteng babae tulad ni Nina, alam na ni Judith ang lahat. Pagkatapos ay ibababa niya ang kutsilyo at aalis dito. Parang walang nangyari, tinusok ni Nina ang karne sa plato. Nanumpa siya na tiyak na maghihiganti. Umuwi siya at nagsimulang mag-impake. Kung mananatili pa siya rito, lahat ng kilos nila ay makikita ni Judith. Sa pamamagitan ng datos na hawak niya, masusubaybayan niya ang lahat ng kilos ng mga kakumpetensya. Maaari niyang obserbahan ang sino mang naisin niya. Kahit ang sarili niya, ang sarap ng pakiramdam na ito. Ang video clip ni Nina sa itaas ay nagpapakita ng bawat sandali ng kanyang buhay. Siya ay kasalukuyang nakapila palabas ng lungsod. Gusto niyang humanap ng paraan para itama ang kanyang mga pagkakamali pagkaalis niya sa lungsod. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri sa drone at umalis na. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Omnisciente. Sa tingin ba ninyo ay maganda ang pelikulang ito? Sa aking 10-point scale, ilang puntos ang ibibigay ninyo sa pelikula? Ipadala ang inyong sagot sa comment section para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits muli.